Masayang araw, mga ka-PL! Pasensya na po, medyo madilim tayo ngayon. Wala kaming kuryente. LED light lang po ang gamit ko, mga kababayan. Pero tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagbunyag dito sa mga iilang politiko, mga kababayan, na ganid sa kapangyarihan na nga, abay ganid pa di umano sa kaban ng bayan. Ayan. Katulad na lamang po, mga kapil, nitong ibinunyag ni Rowena Guanzon na di umano merong mga politiko o nag-iisang politiko lamang na nakabili di umano ng jet at chopper, mga ka-PL, pagkatapos po ng Bahang Christine. Halimbawa, ipagpalagay natin, congressman, senador, o mayor man, mga ka-PL, gaano ba kalaki ang sweldo ng mga yan? Bakit sila makakabili ng ganyang kamahal na mga kagamitan? Saan galing yung perang pinagbili, mga kababayan? Aasa sa sweldo nila? Parang malabo. Magkano lang naman ang sweldo nila? Abay, kamamahal po ng mga gamit na yan. Mantakin ninyo jet at saka chopper. Nakakapagtaka ang tanong kung saan galing ang perang pinangbili, mga kababayan. O ito po ang video ni Rowena Guanzon. Kayo na lamang po ang humusga, mga kababayan, kung sino po itong tinutukoy niya. Okay? Panoorin po natin. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. O eto na po si Mama Bing, mga kababayan. Pansinin niyo po ang kanyang mga sinasabi. Kung sino at ano po ang kanyang mababanggit dito sa video niya. Okay? O, eto na. Totoo ba yung narinig ko na may politikong bumili ng jet at helicopter pagkatapos ng dilubyo na yan? Sa Bicol? Totoo ba yun? Parang dismaya yan. Kasi, alam nyo, pag tayong mga public officials, lalo na yung mga elected officials, kasi sila yung sa Kongreso, sila yung, di ba, sila ang pumapasa ng budget ng gobyerno. Kumbaga, meron silang access sa kaban ng bayan. Lalo na po sila, ay dapat po, huwag naman pong masyadong maluho. Okay, given na po, nasanay na sila sa luhong ganyan, noon pang hindi pa sila mga elected officials, dahil mayaman naman talaga sila, bakit naman po kayo nag-public elected office kung walang, parang, tawag doon, ostentatious display of wealth. Yan po ang objectionable dyan. Kasi sa panahon na mga tao ay walang-wala. Yung mga bahay ay sirang-sira. Hindi na nga makamasahe yung mga bulag. Makapaghanap buhay dahil ang kanilang klinik ay nasira din dyan sa Naga. Sa panahon po ng mga may hirap at lalo pong naghihirap dahil sa kalamidad, ay mag-ingat-ingat naman po tayo sa ating display of wealth and luxury. Kaya, kung ayaw nyo naman po masita kayo, di wag po kayong mag-run for office. Wag po kayong mag-elective office. Kasi ayaw nyo sisita kayo. Sabihin nyo, dati naman akong may mga ganitong kayamanan dati po yun, private kayo. Ngayon, elected official kayo. Lalo na pag nasa kongreso kayo o senador kayo.
Kasi kaban ng bayan, may access kayo. Hindi po ba? Kaya ang mga Pilipino napapailing na lang po pero napapamura din po yung iba. Talagang napapamura ka talaga Parang walang pakundagan na Kaya pahinga ho muna ako dito sa preskong hangin ng lugar kasi hinihika po ako. At pag nakikita ko itong mga comments sa aking social media at mga news sumasama ho talaga ang pakiramdam ko. Saka parang mapait sa dila, di po ba? Kaya mga kababayan, sige lang po. Kailangan po talaga magsabi tayo. Magsalita po kayo. Magsalita po kayo. May nakikita po kayong diferensya. Dahil yan lang po ang isa sa mga paraan na mababalanse naman ninyo ang power ng mga politiko. At sana po ang ating media o press ay magiging free na hindi po nasusuhulan. Kaya mga kababayan, sige-sige lang. Mga kababayan, maliwanag, di ba? Merong mga elected official na masyadong maluho, mga kababayan. Napansin nyo po ba kung ano at sino ang nabanggit ni Mama Bing? Kongreso. Mga kababayan, pero napakarami pong kongresista. Hindi ho natin alam kung sino po sa kanila. Kaya nga sinasabi ko, kayo na lamang po ang humusga. Ang tanong, hindi kaya yung sinasabi ni Vice President Sara na di umano'y may hawak ng alam nyo na, mga kababayan, ayaw ko na lamang pong ituloy. Kayo na lamang pong magbasa ng comment, mga kababayan, dito sa video na pinanood po ninyo. Makakakuha ho kayo ng idea kung sino-sino ho ito sila. Pero sa palagay ko, mga kababayan, hindi lamang po ito iisang tao. Maaaring dalawa. Yung jet, doon kay Bossing, yung chopper doon sa kanang kamay. Grabe naman ho kayo. Napakamamahal na mga bagay na yan. Hindi nyo naman lang, tsaka na ito kapag tapos na ng problema, tinaon nyo pa, pagkatapos ng Bagyong Christine, at tsaka ninyo binili ang mga bagay na yan. Hindi nyo ba naiisip na napakaraming tao sa Kabikulan at sa Batangas na nawalan ng tahanan gawa ng Bagyong Christine? Tapos kayo bili ng mga mararangyang kagamitan. Abay, insulto ito sa mga kababayan nating nagbabayad po ng kanilang buwis. Pinagpepiestahan naman ng mga buaya. Diba, mga kababayan? Katulad na lamang po nitong picture na yan, mga kababayan. Namigay nga ng yero, ilang pirasong 2x2, pako, at lawanet, o plywood yata yan, singag-ngag. Aba, tila pambahay lamang po ito ng aso. Yung bahay nga lang ng aso ko. Pina-welding ko, mahal yan. Tapos bibigyan mo nga yung ating mga kababayan nitong mga gamit ng bahay na ito. Anong bahay may tatayo nila dyan? Hindi mo na nga natupad yung pangako mong 1 million housing kada taon. Sa loob ng 6 na taon, mayroong 6 million. Tapos, ito lang ang ibibigay mo. Lintik, magtakbuhan lang yung mga anak niya. Tibag ulit yung bahay na yan Huwag naman ganon. Abay, napakalaki po ng inyong mga nautang
na ibentang mga ginto, nasaan pala yun? Bakit hindi po ninyo yun gamitin para makapagpatayo ng magandang pabahay para sa mga tinamaan naman lang sana ng bagyo? Mabuti pa, sa panahon ng dating Pangulong Duterte, yung tinamaan ng bagyong Rolly, napagpatayuan niya ng magandang-gandang bahay, yung masasabi mong tahanan talaga. Magbibigay ka ng ganyan lang ng mga materyales. Ilang pirasong yero lang yan, mga kababayan. Baka yung pinakamanipis pa na yero yan. Batuhin mo ng tansyan, butas. Bilangin niyo po kung ilang pirasong tabla yan. Tabla, 2x2. At ilang pirasong plywood, 2 kilong yero, pako na 1, tsaka 2, tapos. Ala ka ng patola ka talaga, Nyor. Inutil ka talaga. Kayo na lamang po ang umusga, mga kababayan, kung tama pa ba ang nangyayari sa ating bansa at kung tama pa ba ang ginagawa nito mga elected official, lalo na po itong ibinoto po nating lahat dahil nga naniwala tayo dun sa salitang unity team at sama-sama tayong babangon muli. Anak ng patola, sila lang pala bumangon. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.